Pag pinalala nyo yan, milyon ang mawawalan ng trabaho. Iba po yung Filipino-Chinese. Yung sinasabi nyo, Filipino-Chinese yan eh. Filipino citizen po yan eh. Yung mga bangko, Jollibee, PAL, SM, hindi po yan. Pilipino na po yan. Yung sinasabi ko talaga, yung China pa talaga. Produkto galing ng China, mga binibili mga tinetrade natin sa China. Siyempre, ang pinaka-direktang maapektuhan, OFW. Tayo, reklamo na nga noon na di pinapapasok ang saging ng Pinas dito sa HK at China. Di ba? Noon, no, meron pa tayong tinatawag na na Durian diplomacy. Wala po. Bakit kaya hindi persona non grata si Tariela ng China? Alam niyo po, wala po tayong bilang sa China. Wala pong utak mga yan. Di nila iniisip na pwedeng kahinatnan ng ginagawa nila. Baka po magalit si Justice Antonio Carpio, yung anak niya, guro sa university sa China. Talaga. Langya ka, Carpio. Away ka ng away sa China. Yung anak mo pala China. Nagtuturo sa China. Naramdaman ng Pinas yan yung panahon ni Pinoy na di tinanggap ang mga saging natin sa China. Iyak mga growers nun. O, di ba? Totoo po yan. Pwede po mangyari. Miss Judge, thank you very much sa 250 pesos na pangkape. Yan. Okay. Bakit kahit mawala lahat yung mga officials dyan sa Senado na against sa China, walang kawalan ng Pilipinas. Pero kapag nawala ang China sa Pilipinas, malaking kawalan yan. Tinignan na nga po natin ang numero unong trade partner ng Pilipinas, China eh. Boss Badge, yung pagiging SP, ginawang katuwaan ni Soto. Ngayon, yung World War sa China, gusto lang maging annoying. Bakit hindi pa palitan yan lutang na yan? Baka lutang din lahat sila, kaya hindi mapalitan. Ginagatungan pa kasi ng media, kaya lumalala lalo, boss. Dapat yan sa mga media na yan, binabara na eh. Congratulations po kay Senator Robin Hood Padilla. May binalatuba po siyang media. Tama lang yan. Ang tatapang magtanong, bakit nyo pa? Imagine niyo, si Leni Robredo nagpa-plancha lang ng damit ng anak. Hini-headline ninyo. Walang mga katuturan, binabalita ninyo, naka-headline pa. Tapos tinatanong nyo bakit daw nagpa-picture pa si Robin sa nagbigay yata ng donasyon si Robin. Oh. Ano sagot ni Robin? Kasi ang astig ng tanong eh. Akala mo palamon niya si Robin kung magtanong eh. Kaya pag may mga rally, yan talaga, yan ang ano ko dyan sa mga yan eh. Mga tokmol yung mga media na yan. Dati na-udyokan ko yung GMA sabi, no? Pucha, bayaran to, nagalit lahat ng tao, no? Pinalayas eh. Yung sa may palaki na ng palaki yung ano nun eh, yung anong tawag doon? EDSA Shrine Rally. Bayaran GMA 7. Puta, yari. Totoo, ewan ko kung taga saan yun. Ang astig kasi ang astig na, panood nyo ba yun? Napanood nyo yung video na yun ni Robin Padilla? Congrats, Binoy. Dapat talaga, Senator Robin, ganyan ang gawin mo dyan sa mga reporter na yan. Imagine nyo, tatanungin yung senador bakit daw nagpa-picture pa para sa donasyon. Ano sagot sa kanya ni Robin? Para yung may mga pera magbigay din, magdonasyon din, 'di ba? Katulad mo. May pera ka, magdo-donate ka ba? Dapat talaga binabalatuba na yung mga yan.
Ang purpose ni Robin para gayahin ng iba pang mag-donate. Balasubas yung mga media kasi. Eto nga, nagpa-plancha lang si Lenny ng isusuot ng anak na hinedline nyo pa eh. Tapos, dito sa mainland China, mababait ang mga lokal sa mga Pinoy. Ang purpose ni Robin para gayahin ng ibang mag-donate din, kaso pinasama ng bayarang media. Yan ang pinklawan at mga makakaliwa ang gusto nila gawin lang tayong Afghanistan with North Korea-like system of running the country, cutting off any foreign involvement and trade. Mga biruin nyo yung US nga na gusto nyo, yun lang ang partner natin. Nakikipag-ugnayan pa si Donald Trump kay Xi Jinping. Tapos kayo, gagaya rin ng ibang bansa sa China na natutulungan ng China. Ma-isolate tayo ng buong mundo dahil lang kay Tuta Soto. Boss Buds, kung gusto palang maging annoying lang ni Tuta Sen, doon siya sa South China Sea at makipagbombahan siya ng water cannon doon. Buti nga Sir Badong kasi ang kakapal ng mga nila. Napanood po Sir Buds, di ba? Pahiya yung media eh. Ang lakas pa kagad ng boses eh. Kaya hindi babalatubain ni Robin Hood yun kung hindi bastos magtanong eh. Noong pandemic, huminto ang produkto ng China sa buong mundo. Malaki ang kawalan dito sa Amerika, maraming umaray. Oh. Hindi nag-iisip yung mga yan. Lahat ng produkto natin made in China, 99%. Alam nyo ba yun? Lahat ng cellphone natin made in China. Di nyo pa rin alam yan? Gusto nyo yan? Hindi nag-donate daw, pero bakit daw pinost pa? Good morning, Sir Buds. Napanood ko po yun. Pinakain ni Senator Padilla yung reporter. Yung BGC Boys nga, may mga picture na madaming... Madaming pera sa table. Tinanong ba nila? Correct! Yung mga magnanakaw ba, ganyan kayo magsalita? Si Martin ba nung pumunta doon sa lumabas, tinanong nyo, bakit po kayo wala nga nagtatanong sa inyo ng balasubas eh. Boss, ngayon alam ko na ang tunay na dahilan kung bakit iniwan ni Gabi si Cubeta. Dahil aside sa may part ng katawan ni Cubeta na tabingi, kaya hirap daw si Gabi tuwing gabi. Grabe. Grabe na. Pahiya nga yung reporter, nahiya na lang si Robin dahil mas nakikinig kaya nangiti na lang sa inis. Tama lang ang ginawa ni Robin. Kasi bastos po yung tanong eh. Hindi mo dapat tinatanong yun. Kabastusan po yun. Boss Bas, pwede bang ma-disbar si Soto? Paano ma-disbar yan? Epstein files daw, Buds, may connection daw si Duterte, sabi ni Auntie Claire. Tarantaduan nyo. Ang lakas nga sir dito sa Bataan. Yung mga senador natin, wala ba balak tanggalin si Soto? Talaga bang naatim nila na gano'n ang Senate President ng Pinas? Diyos ko mga senador, please, matauhan na kayo. Talagang gano'n eh. Sila rin kasi gano'n lang din yung abot nila. Epstein files daw, Buds, may connection. At least inamin ni Tuta Sen na annoying siya dahil totoo naman, annoying talaga ang Tuta, lalo na kung tahol ng tahol. Ma-displace kasi hindi abogado si Tuta Soto. Tisbar. Hindi ko po sinagot. Baka nagpapatawa lang. Pero kung seryoso po kayo sa tanong nyo na kailan madidisbar, hindi po pwedeng madisbar kasi hindi naman po siya abogado. Abogado lang po yung nadidisbar.
Itong mga pink servants, feeling nila marami sila. Nung 2022, di nga nila maipanalo nanay nila. Yung mga pilinggera at pilinggero, yung mga pink, kala mo, hay nako. Boss Badong, bakit gusto nila ex-Justice Carpio ng limit debate discussion kay Senator Marcoleta? Anong ibig sabihin ng limit debate? Gina Lynn Isaac, nako, uuwi na kami dito sa China, sahod 70K a month, libre pa lahat, bait pa amo kasama sa pagkain, family ang turing sa akin. Imagine, saan nyo po yan? Sino po nagpapasweldo dito ng 70K? Mga teacher nga, kahit ilan ng masteral mo, doktoral ka pa, hindi pa abot ng sweldo dyan sa China. Maging principal pa, hindi pa rin naabot. Itong mga pink servants, feeling nila marami sila yan. I'm not going to have my president be named Marcos again. Sabi po ni Kaki Pangilinan, anak ni Sharon Cubeta. Good morning, Sir Bad, sa lahat ng mga viewers nyo at sa mga DDS supporters. Mabuhay kayong lahat. Catbit. Boss Baz, ano po ang naitulong natin sa China? Yung China kasi marami na itulong sa atin. Ayun nga po, yung tayo, nagpo-provide po tayo sa kanila ng mga lakas paggawa, di ba? Malaki po tulong nun. Akala nyo ba walang tulong yung mga OFW? Malaki po tulong natin sa China sa pamamagitan po ng pagpo-provide. Kasi, syempre, paano makakapagtrabaho yung mga citizen nila? Mag-likes po kayo ha. Marami po nanonood sa atin. Baka kinatamaran nyo pa mag-likes. Paalala lang po natin, alam ko po na marami po sa atin ay nakakalimot pag hindi napapalanan. Mag-likes. Ang sama ng mukha ni Kiko sa party nung nakis. Ni ngagba si Sharon eh. Silyama Servants, hawak niya sa leeg si Ontiveros. Literal. Sir Badong, si Badong, very clear ang loud ang sounds. Walang problem mo. Boss Baz, magkakamag-anak ba sila Tariela o Gidias Marabilla na vlogger? Isa hugis ng ilong. Hindi po sila magkakamag-anak, magkakailong. Naglalaga ako na, baka hindi ko napatay. Boss, isa lang po masasabi ni Tuta Soto. Achiche! I'm not going to have my president be named Marcos again. Yan. Wala na talaga. Alam nyo po sa totoo, wala na pong Marcos uling presidente. Hindi na po yan pagtitiwalaan yung mga tao na yan. Boss Baz, annoying si Tuta Soto, baka marami ng pulgas. Garapata sa katawan, engot talaga. Biglang po, yung mga unexpected kong mga comment, doon ako natatawa eh. Pulgas at garapata. Anak ni Carpio. Profesor sa China, ang asawa Vietnamese. Boss Baz, annoying si Tuta Soto, baka marami ng pulgas garapata yan. Dito sa Korea, kahit simpleng empleyado, may milyon na ipon sa bangko dahil maayos ang sahod nila per hour pabayad. Ikita nyo? Yan po yung tulong ng mga Pilipino. Swerte ng mga Koreano, no? Yung mga magbubukid. O order lang sila. Yung uso pa dati yung made to order bride. Ang babata ng mga Pilipina. Mapapangasawa nila mga matatandang mga magsasaka. Boss Baz, classmate ko yan si Tito Soto.
sa school bukol, nagmaster ng comedian book. Pumasa po sa masteral si Tito Soto. Aminin na lang kasi ni Kiko na naiinis talaga siya sa China dahil ang lakas nilang mag-import ng saging. O, di ba nga? Tumayo sa Tagaytay yan, bumili ng saging. Si Kiko noon.